Ipinadala akong aking asawa ng isang text message. Malalate ako. Huwag mo akong tawagan. Nakahanap akong ang taong talagang nakakaintindi sa akin. Sumagot ako, kung gayon, manatili ka sa kanya. Huwag ka nang bumalik. 15 minuto pagkatapos, 50 missed calls. Nakakatawa kung paano nagpanik ang lalaking nag-isip na madudurok ako nang wala siya nang sa wakas ay tumigil ako sa paghihintay. Malilit ako. Huwag mo akong tawagan. Nakahanap akong taong talagang nakakaintindi sa akin. Tinitigan ko ang mensahe mula kay Alden Richards sa screen ang aking telepono. Nasa break room ako ang ospital pagkatapos ang 12 oras na shift. Ang aking scraps ay basa pa sa pawis mula sa CPR na ginawa ko sa isang pasyente na hindi na naligtas. Ang aking kamay na sapat ng matatak para muling buhayin ang puso ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. 10 taon ng kasal, at pinili niya ang 13 salitang ito para tapusin iyon. Hindi man lang ako karapat-dapat sa isang tawag sa telepono. Iniwan ko ang aking kape na puno pa at tinipa ang aking sagot, kung gayon, manatili ka sa kanya. Huwag ka nang bumalik. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mandyaring ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyong pakinggan ang kawili-wiling kwentong ito. Bago tayo magpatuloy, kung naramdaman mo na ang iyong sarili na parang hindi nakikita sa iyong sariling kasal, mandyaring i-consider ang pag-subscribe. Libre ito at nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming kababaihan na kailangang malaman na hindi sila nag-isa. Ang ma-fluorescent lighting break room ay umugong sa itaas. May naiwang birthday caking isang tao na nakalagay sa isang bukas na kahon sa counter. Ang pink na frosting nito ay natutunaw sa ilalim ng matinding ilo. Happy birthday, Bia Alonzo, nakasulat dun. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Nasasaksihan ko ang pagkamatay ing aking kasal sa tabi ing pagdiriwang ing buhay ing ibang tao. Ngunit ang kakaibang bagay ay, hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Hindi ko ibinato ang aking telepono sa dingding tulad ng ginagawa nila sa mga pelikula. Sa halip, lumakat ako sa lababo at hinugasan ang aking makamay sa ilalim ng kumukulong tubig, pinapanot ang araw na bumaba sa kanal. Hindi na naligtas si Ginong De La Cruz sa operasyon. Hindi rin ang aking kasal. At least si Ginong De La Cruz ay lumaban para manatili. Nitong nakaraang linggong umaga, 4 na araw na ang nakalipas. Ginawan ko si Alden ng kanyang kape eksakto kung paano niya ito gusto. 2 Splenda, 1 splash ng oat milk sa kanyang espesyal na muk mula sa tech conference na iyon sa BGC. Nakaupo siya sa aming kitchen island na nag-scroll sa kanyang telepono. Ang kanyang hinlalaki ay gumagalaw sa mechanical na pattern na memorya ko sa loop maraming taon. Nang ilagay ko ang muk, tinaas niya ang kanyang mukha para sa aming morning kiss. Isang reflex, wala nang iba. Ang kanyang ngalabi ay tuyo, ang kanyang atensyon ay nasa ibang lugar na. Emergency meeting with a client, sabi niya, hindi tumitingin sa screen, baka malalit. Gusto kong itanong kung anong client ang may emergency sa isang linggo. Sa halip, tumango lang ako at pinanot siyang iwan ang kanyang wedding ring sa counter kung saan niya ito nakalimutan. Ito na ang 3 beses sa linggong iyon. Nakakasagabal ito sa aking pagtatip, paliwanag niya minsan. Ipinapakita sa akin ang maliit na marka sa kanyang daliri bilang patunay ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Si Andrea Brillantes, ang aking charge nurse, ay sumilip sa break room. Maine Mendoza, ayos ka lang. Nito ka na rito sa lubing 20 minuto. 20 minuto. Nakatayo ako sa lababo na ito ang 20 minuto. Binabasa at binabasa muli ang 13 salitang iyon. Isang malungkot na simetriya. Ayos lang ako, sabi ko, pinupunasan ang aking kamay sa magaspang na paper towels na nakparaw sa aking balat. Kailangan lang ng sandali, pinagmasdan niya ang aking mukha na may nurse's intuition na iyon. Lahat kami ay nagkaroong kakayahang makita ang sakit na sinusubukang itagoeng na pasyente. Maglaan kang oras. Kami na ang bahala diyan. Ang totoo ay nakita ko na ito na darating sa loob maraming buwan, marahil mas matagal pa. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Huminto siya sa pagtatanong tungkol sa araw ko. Huminto siya sa pagpansin kapag kumuha akong dagdag na shift.
Nagsimula siyang banggitin si Jasmine Curtis mula sa kanyang consulting firm sa kaswal na paraan na ginagamit nga tao kapag sinusubukan nilang hindi tunok interesado. Si Jasmine ay may napakatalinong ideya para sa Alcantara account. Si Jasmine ay nagtagal upang tumulong sa presentasyon. Talagang naintindihan ni Jasmine ang pananaw para sa proyekto. Jasmine, kahit ang pangalan niya ay tunok ng isang taong may oras para sa yoga classes at wine tastings, hindi isang taong umuwi na may dugo ang iba sa ilalim ng kanyang nga kuko. 6 na buwan na ang nakakaraan, nang maging senior partner si Alden. Pumunta kami sa mamahaling steakhouse sa Makati para magdiwang. Suot ko ang itim na damit na binili niya para sa aming anniversary, ang damit na nakparamdam sa akin na higit pa sa isang pagod na nurse. Ngunit ginugol niya ang buong hapunan sa pagtatext, ang kanyang mukha ay nailaw ang screen ang kanyang telepono, nakangitisam nga mensahe na hindi ko makita. Sino iyon? Tanong ko, sinusubukang tunok kaswal. Si Jasmine, binabati ako. Pinapahalagahan niya kung gaano ako nagsikap para dito. Pinapahalagahan niya. Naintindihan niya. Ang nga salita ay nanatili sa aking dibdib tulad ng shrapnel. Kailan ba ako huminto sa pag-intindi sa kanya? O huminto lang ba siya sa pagpapahintulot sa akin? Muli kong kinuha ang aking telepono, nag-scroll sa aming message history. Ma-ordinaryong pag-usap tungkol sa grocery lists at bayarin. Ang kanyang ma-text ay nagiging mas maikli, ang akin ay mas nagsisikap. Ang huling totoong pag-usap namin sa pamamagitan ng text ay 3 linggo na ang nakalipas nang ipinadala ko sa kanya ang isang larawan mula sa aming biyahe sa Subic 5 taon na ang nakakaraan. Naalala mo ba ito? Isinulat ko. Sumagot siyang tumsupe mo'y. Isang thumbs up para sa 5 taon ang kaalaala. Akalang aming makaibigan ay perpekto ang aming kasal. Ang aking ina ay tinatawag pa rin kaming paborito niyang mag-asawa, na malupit, ako lang ang kanyang anak. Nitong nakarang buwan lang sa book club, sinabi ni Carla Abellana, napakaswerte mo. Napakamaalahanin ni Alden. Hindi na nakplano si Richard ang date night sa loob ng maraming taong. Numiti lang ako at sumigop ng aking alak. Hindi binanggit na hindi rin nakplano si Alden ang kahit ano. Na ang aming huling date night ay ako lang ang kumakain ang takeout habang nagtatrabaho siya ng late. Na nagsimula, akong mag-volunteer para sa night shifts para lang maiwasan ang nakakabinging katahimikan ang aming apartment. Muling bumukas ang pinto ng break room. Sa pagkakataong ito, si Janine Gutierrez mula sa pediatrics ay kumukuha ang kanyang Tupperware mula sa ref. Mahirap na gabi, di ba? Tanong niya. Nakikita ang aking mukha. Hindi na naligtas si Ginang de la Cruz, sabi ko. Natuto, ngunit hindi ang buong katotohanan. Kinurot niya ang aking balikat. Paumanhin. Hindi ito nagiging madali. Hindi ito nagiging madali. Ang kamatayan ay hindi nagiging madali. Hindi ang nga biglaan na nakiwan sa iyo sa shock, at hindi ang nga mabagal na nakikita mo na darating mula sa malayo. Hindi sa cardiac unit, at hindi sa mga kasal na flatline habang sinusubukan mo pa ring buhayin ang nga ito. Sinulyapan ko ang aking telepono sa huling pagkakataon. Walang follow-up text. Hindi ko ibig sabihin. Hindi, kailangan nating mag-usap. Iyon lamang ang 13 salita na nakabinbin sa pagitan namin tulad ng isang diagnosis na walang gustong marinig. Terminal, inoperable. Wala na tayong magagawa. Ang kape na iniwan ko ay lumamig na. Isang manipis na pelikula ang nabuo sa ibabaw nito. Ibuhos ko ito sa kanal at pinanood itong lumibot. 10 taon, mahigit 3,650 na araw, at natapos ito sa isang text message na ipinadala habang sinusubukan kong iligtas ang buhay ng ibang tao. Bumalik ako sa sahig. Ang aking puting sneakers ay kumakalansing sa linoleum. Ang pamiyar na ritmong tsitsi ay sinalubong ako pabalik. Gamonitor na umuugong ventilator na bumubulong puso na lumalaban upang patuloy na tumibok. Ang akin ay huminto na. Hindi ko lang ito napansin hanggang ngayong gabi. Ang natitirang bahagi ng aking shift ay isang kontroladong pagkalabo. Si Ginang de la Cruz sa 302 ay nakod bandang 11:30 p.m. Ang kanyang pamilya ay nakikipagtalo sa amin buong araw tungkol sa kanyang DNR. Iginigiit na gugustuhin ang kanilang ina na gawin ang lahat sa kabila ang papeles na nagsasabi ang kabalintunaan.
Ginawa ko ang nga compression sa kanyang marupok na dibdib, nararamdaman ang nga tadiyang na pumutok sa ilalim nga aking napalat habang ang kanyang anak na babae ay sumisigaw sa akin na subukan ng mas mahirap. Nabalik namin siya pagkatapos ang 18 minuto. Tumagal siya ang isa pang oras bago siya muling nakot. Sa ikalawang pagkakataong ito, hinawakan ang kanyang anak ang aking braso. Hindi ka nagsisikap ng sapat. Sumuko ka na sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na kung minsan ang pagsisikap ng mas mahirap ay nanggangahulugang alam kung kailan titigil. Na ang puso ang kanyang ina ay pagod na handa na siya, kahit na hindi siya. Sa halip, dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay at tinawag ang security. Sinamahan nila siya sa waiting room habang ang kanyang ina ay namatay sa ikatlo at huling pagkakataon ng mapayapa ng walang manunod. Pagdating ko sa break room bandang 9 p.m., ang aking scrubs ay mukhang duman sa isang war zone. Ang dugo mula sa arterial line ni Ginang de la Cruz ay sumabog sa aking dibdib nang ito ay kumala sa panahon ni compression. Ang aking mga paa ay masakit sa loop ng aking lumang sneakers. Ang aking ibabang likod ay sumisigaw pagkatapos ng maraming oras ng pagyuko sa mga kama, pag-aayos ng nga monitor, paghawak ng nga kamay ng nga taong takot bumitaw. Nakita ako ni Andrea sa tabi ng coffee machine. Mayne Mendoza, kailangan nating mag-usap. Alam ko kung ano ang rating. Pinapanot niya ako sa loop ng maraming linggo, pinapansin ang bawat dagdag na shift na kinukuha ko, bawat holiday na ipinakboboluntaryo ko, bawat weekend na ginugugol ko rito sa halip na sa bahay. 6 na beses kang nak-double shift ngayong buwan, sabi niya, malumanay ngunit matatak ang kanyang boses. Hindi iyan sustainable. Ayos lang ako. Kailangan ko ang pera. Nag-ipon kami para sa. Huminto ako. Para saan ba kami nag-ipon? Ang bakasyon na patuloy na ipinagpapaliban ni Alden. Ang bahay na sinabi niyang hindi pa namin kayang bilhin sa kabilang kanyang promosyon. Honey, ginagawa ko na ito sa loob ng 20 taon. Alam ko kung kailan may tumatakbo mula sa isang bagay. Pilit akong tumawa. Tumatakbo. Halos hindi na ako makalakat pagkatapos ang araw na ito. Hindi siya ngumiti. Ayos lang ba ang lahat sa bahay? Ang tanong ay nakabinbin sa pagitan namin. 3 buwan na ang nakalipas, automatic akong sasagot ngo. 2 buwan na ang nakalipas, marahil ay nakalinlangan ako. Ngayong gabi, nababalutan ang dugo ang ibang tao, pagod na pagod, hindi ko man lang kayang magpanggap. Kailangan kong tingnan ang aking mapasyente. Sabi ko, hinawakan ni Andre ang aking balikat. Ang alok ay nananatili pa rin. Kung kailangan mong mag-usap. Tumango ako at tumakas papunta sa staff lounge. Walang tao sa espasyo. Ako lang at ang walang hanggang ugong ang vending machine. Bumaksak ako sa isang plastik na upuan at kinuha ang aking telepono para mag-text kay Alden na malelet ako. Nang makita ko iyon, ipinadala 3 minuto na ang nakakaraan, malelet ako. Huwag mo akong tawagan. Nakahanap ako ng taong talagang nakakaintindi sa akin. Sa simula, hindi ko naintindihan ang nga salita. Binasa ko ang nga ito tulad ng pagbabasa ng nga dosis ng gamot o resultang lab, clinically, distantly. Pagkatapos, humabol ang aking utak at ang bawat salita ay sumabog ng sunod-sunod. Nakahanap ako ng taong nakakaintindi sa akin. Lalong lumakas ang ugong ng vending machine. O marahil, iyon ang dugo na umagos sa aking matainga. Ang fluorescent light sa itas ko ay kumukurap, nagtatapon ing sumasayaw na anino sa maruming saig. May naiwang medical journal sa mesa, bukas sa isang artikulo tungkol sa cardiac arrhythmias. Ang kabalintunaan ng pagbabasa tungkol sa irregular na tibok na puso habang ang sarili ko ay nakalimutan kung paano gumana. Hindi nanginginig ang aking makamay nang tinipa ko ang aking sagot, iyan ang nagulat sa akin. Ang nga kamay na ito na nanginginig sa pagsisikap na iligtas si Ginang de la Cruz, na nakatubili ng akusahan akong kanyang anak na hindi sapat ang pagmamalasakit, ay perpektong walang galaw habang sumusulat ako. Kung gayon, manatili ka sa kanya. Huwag ka nang bumalik. Pinindot ko ang send at inilagay ang telepono nang nakaharap sa mesa. Patuloy ang mekanikal na pahinga ng vending machine, tulad ng isang ventilator. Pinananatiling buhay ang isang bagay na dapat ay hinayaan ng mamatay ng may dignidad. Bumangon ako at nagtungo sa banyo,
nakita ang aking sarili sa matinding salamin. Dugo sa aking scrubs, maitim na bilog sa ilalim na aking mamata. Buhok na nakawala sa ponytail na ginawa ko bandang 6:00 AM. Ngunit ang aking mukha ay kalmado, matatak, na parang nagawa ko lang ang isang kritikal na medical na desisyon na masyadong emosyonal ang iba para gawin. Balik sa lounge, pinatay ko ng tuluyan ang aking telepono at isinilit ito sa aking locker. Pagkatapos, bumalik ako sa sahig. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Janine, dumaan sa akin sa pasilyo. Perpekto, sabi ko. At seryoso ako. Ang susunod na 3 oras ay dapat na isang kawalang hanggan. Dapat sana ay pagpapahirap ang nga ito. Sa halip, lumipas ang nga ito ng may malinaw na kalinawan. Nag-update ako nga chart ng may walang kaparis na pokus. Nagbigay ako ang gamot ng may katumpakan na parang zen. Nang magreklamo si Ginoong Garcia sa 308 tungkol sa kanyang pamahalang sakit, inayos ko ang kanyang dosis ng walang karaniwang panlup na debet tungkol sa paghahanap ng gamot. Nang nakpupumilit ang bagong nurse na naktapos sa isang fapu, ginabayan ko ang kanyang makamay ng may pasensya na hindi ko alam na mayroon ako. Sa hating gabi, nakita ako ni Andrea na inayos ang supply closet. Ano ang ginagawa mo? Inventory? Ang morning shift ay laging nagrereklamo na wala silang makita. Sumandal siya sa doorframe. Iba ka ngayong gabi, Main Mendoza. Mas kalmado, at iyan ang mas nakakatakot sa akin kaysa kung nawawasak ka. Inihanay ko ang nga kahon ng gauspats ng may military precision. Marahil sa wakas ay naintindihan ko na ang isang bagay. Gusto mong ibahagi sa klas, humarap ako sa kanya. Alam mo, ang pinakamahirap na bahagi ng trabahong ito, hindi ito ang pagkamatay. Hindi ito ang nga pamiyang sinisisi kami. Hindi rin ang 12 oras na shift, ito ang pag-uwi sa isang taong hindi naintindihan kung bakit namin ginagawa ito. Kung bakit kami nagtatagal para hawakan ang kamay ng isang estranghero. Kung bakit kami umiyak sa kotse pagkatapos naming mawalan ng pasyente. Kung bakit kami bumabalik araw-araw kahit na ito ay nakpapahina sa amin. Lumambot ang ekspresyon ni Andrea. Oh honey, hindi ako naghahanap ng awa, sabi ko, bumalik sa mga supplies. Sinasabi ko lang na sa wakas ay naintindihan ko na, hindi mo mapapintindi ang isang tao sa iyo. Naintindihan ka nila o hindi, at kung hindi, nakibit balikat ako. Well, ang pagpilit ay tulad ang paggawa ng CPR sa isang taong 1 oras nang nakahiga. Sinisira mo lang ang gatadyang ng walang kabuluhan. Pinanood niya akong magtrabaho ing sandali pa. Pagtapos ing inventory, umuwi ka na, Main Mendoza. Lalabas ako ing 1:00, pangako. Umalis siya, ngunit hindi bago muling pisilin ang aking balikat. Ang maliit na kilos nga pag-unawa na iyon ay mas makahulugan kaysa sa 10 taon ng pagtatanong ni Alden. Kumusta ang araw mo? Nang hindi nakikinig sa sagot, bandang 12:45 AM, natapos ko ang closet. Ang bawat supply ay nasa lugar nito. Ang bawat label ay nakaharap sa harap, kaayusan sa gitnang kaguluhan. Kontrol kung saan ko ito mahahanap. Hinubat ko ang aking madudugong scraps sa locker room, isinilit amga ito sa isang biohazard bag ng may hindi pangkaraniwang kasiyahan. Hindi akin ang dugo, hindi akin ang sakit. Sa pagkakataong ito, ang trahedya ay sa iba. Ang aking telepono ay nanatiling patay sa aking locker. Anuman ang nga mensaheng nahihintay ay maaring mahintay magpakailanman. Ang elevator and parking garage ay amoy lumang sigarilyo at pakadismaya. Hawak ko ang aking bag, ang aking hospital sneakers ay kumakalansing pa rin sa metal na sahig, at pinanood ang manumero na bumaba. P1, P2, P3. Ang aking kotse, isang 10 taong gulang na Ford Focus, ay eksakto kung saan ko ito iniwan 14 na oras na ang nakalipas, noong mayroon pa akong kasal. Umandar ang makina sa ikatlong pagsubok. Dapat ko nang ipatingin ito ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit si Alden ang laging bahala sa mga kotse. Isa pang bagay na kailangan kong matutunan na gawin mag-isa. Ang pag-isip ay dapat na nakakatakot sa akin. Sa halip, naramdaman kong kakaiba ang pagkasabik na parang binigyan ako ang pahintulot na maging isang bagong tao. Ibang tingnan ang Maynila sa hating gabi kapag nagmamaneho ka patungo sa kalayaan sa halip na sa bahay. Mabasa ang nga kalsada mula sa ulan kanina.
Sumasalamin ang nga neon sign sa amga poodles tulat ing pinahit na watercolors. Dumaan ako sa coffee shop kung saan kami nakaruing unang dat ni Alden, ang bookstore kung saan kami madalas magpalipas eng Sunday afternoons bago naging permanenteng araw eng trabaho niya ang linggo. Ang bar kung saan kami nagdiwang ang aming huling anniversary 6 na buwan na ang nakakaraan, umalis siya ng maaga para asikasuhin ang isang krisis, siyempre. Ang 24 oras na pure gold sa BGC ay nakatayo tulad ang isang oasis. Nakpar ako ng pahilis, kumukuha ang 2 parking spot dahil kaya ko, dahil walang magkokomento sa aking pagmamaneho, dahil ang maliliit na paghihimaksik ay tila kinakailangan ngayong gabi. Ang nga fluorescent light sa loop ay nakpapatingkat sa lahat ing mukhang may sakit, o marahil ay nakikita ko lang ang sarili kong refleksyon sa automatic doors. Kumuha ako ang cart, kahit na 2 bagay lang ang kailangan ko. Ang mamahaling na patsabernet na pinag-ipunan namin para sa isang espesyal na okasyon ay nasa pinakataas na istante, may alikabok at matiyaga. Ang utugo 500 para sa isang bote nga alak ay tila baliw 6 na oras na ang nakakaraan. Ngayon, pakiramdam ko ay isang bargain ito para sa aking kalayaan. Ang ice cream aisle ay humaba sa harapan ko tulad ing isang frozen na pangako. Ayaw ni Alden sa mint chocolate chip. Sabi niya, lasang toothpaste. Kumuha akong 2 pinta. Pagkatapos ay kape, na aniya ay masyadong mapet. Strawberry cheesecake, na aniya ay masyadong matamis. Ang aking cart ay naging monumento sa lahat ni sinuko ko sa ngalan ni kompromiso. Ang cashier, isang binata na may mga hikaw sa tainga at pagod na mata, iniskan ang aking mga item ng walang komento. Mahirap na gabi, diba? Tanong niya. Ang pinakamabuti, sabi ko, na ikinagulat naming 2. Ang pagmamaneho patungo sa aming aking apartment, itinama ko ang aking sarili. Tumagal ng 12 minut, bilang ko ang bawat isa, alam kong ito na ang huling beses na magmamaneho ako bilang isang babaeng kasal, nakpapanggap na ayos lang ang lahat. Bukas, magmamaneho ako bilang ibang tao. Isang taong bumili ng mint chocolate chip ice cream sa hating gabi at hindi humingi ng tawad para dito. Ang parking garage ng aming gusali ay walang laman, maliban sa mga karaniwang suspects. Ang lumang buwik ni Ginoong Cruz, ang pulang Tesla ang tech couple mula sa ika-4 na palapag. Bakante ang spot ni Alden. Ang bakante nito ay napakaraniwan na huminto ako sa pagpaparehistro nito ilang buwan na ang nakakaraan. Pumunta ako sa hagdanan sa halip na sa elevator, kailangan kong maramdaman ang paggalaw aking katawan upang patunayan na kaya pa rin nitong umusat. Ika-4 na palapak, ang aking nga susi ay mas mabigat kaysa dati. Nabibigatan sa kaalaman na malapit na akong pumasok sa isang espasyo na ngayon ay akin na upang muling ayusin. Madilim ang apartment eksakto kung paano ko ito iniwan kaninang umaga. Walang lampang na iwan para sa aking pagdating, walang nota sa counter. Walang ebidensya na may naghihintay o nag-aalala. Ang katahimikan, gayunpaman, ay iba ang pakiramdam. Dati, ito ay mapanupil, puno ngang lahat ng hindi nasabi. Ngayon, ito ay pakiramdam na nahihintay, tulad ng pahinto bago magsimula ang isang kanta. Binuksan ko ang bawat switch, binaha ang espasyo eng liwanag na tatawagin ni Alden na aksaya. Nabuhay ang sala, at bigla, nakita ko ang lahat ng malinaw. Ang kulay abong sofa na pinili ko habang nasa conference siya. Ang abstract painting, sabi niya, mukhang paint sneeze, ngunit binili ko pa rin. Isinabit ito habang siya ay nasa business trip. Ang bookshelf na puno ang aking man medical journal at ang kanyang mahindi nababasang business books. Ang aming man interest ay pinahiwalay tulad ang man weekend ang isang mag-asawang debosyado. Tahimik pa rin ang aking telepono sa aking bag. Alam kong dapat ko na itong buksan. Harapin ang barachi eng mamansaheng nahihintay. Sa halip, binuksan ko muna ang alak, hindi na nakabala sa espesyal na aerator na iginiit ni Alden na kailangan namin, lasang paghihimaksik at ginhawa. Naglakat ako sa bawat silid, hawak ang basong alak, nakikita ang aming buhay ng makasama kung ano talaga ito. Ang guest room na ginawa niyang home office kung saan siya gumugugol ng karamihan nga gabi. Ang banyo na may koleksyon niya nega mamahaling kolokne, at ang aking drugstore shampoo. Ang kwarto na may king size deathbed na pakiramdam ay masikip kahit na wala siya. Sa wakas,
nakatayo sa aming maliit na balkonahe na nakatanaw sa lungsod, kinuha ko ang aking telepono. Nakatubili ang aking daliri sa power button. Kapag binuksan ko na, magiging totoo ito. Ang text, ang aking sagot, ang katapusan. Lahat ay maghihintay doon sa digital na pagiging permanente. Pinindot ko ang button. Nagliyap ang screen eksakto bandang 10:40 PM sa loop ang 3 segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay nagsimula ang pagbaha. Missed call mula kay Alden. Missed call mula kay Alden. Missed call mula kay Alden. Ang notification ay nakpatong-patong ng napakabilis kaya hindi ko mabasa ang ito ng paisa-isa. Patuloy na nakvibrate ang aking telepono na parang nakakaroon ng sezura, 53 missed calls, 28 text messages, 6 na voicemails, lahat mula sa kanya. Nakiscroll ako sa mga text, ang bawat isa ay isang yukto ang pagdadalamhati sa real time. Nagkamali ako. Hindi ko ibig sabihin, Mayna Mendoza, mangyaring tawagan mo ako. Ito ay kalokohan. Nak-overreact ka. Kailangan nating pag-usapan ito. Nasaan ka? Alam kong nakikita mo ito. Ito ay baliw. Hindi mo maaring tapusin ang aming kasal sa isang text. Sagutin mo ang telepono. Mangyaring. Pasensya na. Hindi iyan ang iniisip mo. Walang ibig sabihin si Jasmine. Uwi ako. Nasaan ka? Hindi ito ang ugali mo. Tinatakot mo ako. Mayna Mendoza. Mangyaring. Mahal kita. Binasa ko ang huling iyon ng malakas sa skyline ng Maynila. Mahal kita. 3 salita na sana ay nanganghulugang lahat ngayong umaga. Ngayon, pakiramdam ko ay pagkasilang pera, walang halaga at nakakainsulto. Nakasiksik sa pagitan ang nga desperadong mensahe ni Alden, nakakita akong ang 3 mula kay Julia Barreto. Tinawagan lang ako ni Alden. Ayos ka lang ba, Mayna Mendoza? Ano ang nangyayari? Mukha siyang balisa. Tawagan mo ako. Walang paghuhusga. Nag-aalala lang, sumagot ako sa kanya. Mas maganda pa sa ayos. Nakpasya siyang magtagal kasama ang isang taong nakakaintindi sa kanya. Ginawa ko na lang itong permanente. Buksan mo ang masarap na boteeng pino na pinag-ipunan mo. Magdiriwang tayo bukas. Agad ang kanyang tugon. Oh, alak, tissue, at bail money na nakahanda. Tumawa ako, talagang tumawa. Nag-isa sa aking balkonahe bandang halos 11 PM. Ang lungsot ay nakalatak sa aking paanan. Libu-libong ilaw, libu-libong bintana, bawat isa ay isang buhay na isinasabuhay. Ilan sa kanila ang nasa kasal na tulad ang sa akin, ilan ang nakatayo sa mga balkonahe, nakbabasa ang mga desperadong text mula sa mga asawa na natuklasan lamang na nakmamalasakit sila kapag huli na ang lahat. Tumunok ang aking telepono, muling tumawag si Alden. Pinanut ko ang larawan ng kanyang kontak na pumuno sa screen. Kami sa subik, parehong nakasiksi, ang kanyang braso ay nakapulupot sa akin na parang gusto niya talaga ito doon. Hinayaan ko itong tumunok hanggang sa nag-voicemail, pagkatapos ay binura ang mensahe ng hindi nakikinig. Mas masarap ang alak sa bawat higop, bahagyang lumabo ang nailong lungsot, hindi ko sigurado kung ito ay mula sa luha o alak. Wala akong pakialam. Itinas ko ang aking baso para sa Maynila. Sa mga estranghero sa kanilang nga bintana na may ilaw, sa bata na may mga hikaw sa puregol, kay Andrea na alam na may mali, kay Ginang de la Cruz na lumaban hanggang sa hindi na niya kaya, kay Julia, na may nakahandang bail money, sa pag-unawa sa ating sarili, sabi ko sa walang sinuman at sa lahat, dahil iyon lang ang tanging bagay na tunay nating makontrol. Muling nakilaw ang aking telepono. Isa pang tawag mula kay Alden, numero 54. Inilagay ko ito nang nakaharap sa mesa sa balkonahe at pumasok sa loop para kumain ang mint chocolate chip ice cream diretso mula sa karton. Sa wakas ay naunawaan kung ano ang lasa ang kalayaan. Ang mint chocolate chip ice cream ay natunaw na parang sabaw nang sa wakas ay natulog ako. Iniwan ko ang karton sa coffee table, isang maliit na paghihimaksik laban sa patakaran ni Alden tungkol sa pagkain sa sala. Bandang 10 AM. Hindi tumunog ang aking alarm dahil hindi ako nakatulog. Sa halip na pagkapagod, naramdaman kong aktibo, na parang ang aking katawan ay nakatuklas ang isang bagong pinagmumulan ang enerhiya na pinapagana ang purong pagpapasya. Tumawag ako sa ospital bandang 7:00 AM. Nakikinig sa pagtunog.
Nito abang gumagawa akong gape sa French press na hindi ginamit ni Alden dahil masyadong mahirap. Si Chiu, ito si Janine, ito si Maine Mendoza. Kailangan kong mag-call in sick na yung araw. Hindi ako kailanman nag-call in sick. 3 taon nang walang isang pagliban sa panahon ng trangkaso, isang bout ng food poisoning, at ang pagkakataong nasaktan ang aking likod sa paglilipat ang kagamitan sa pag-ehersisyo ni Alden na hindi niya kailanman ginamit. Ayos ka lang ba? Mukha kang iba kagabi, perpekto ako. Mayroon lang akong personal na bagay na kailangan kong asikasuhin. Isa pang paginto. Binanggit ni Andrea na baka kailangan mo ang oras. Ingatan mo ang iyong sarili, okay? Binaba ko ang telepono at tinawagan ang video. Habang nahihintay sa telepono, inikot ko ang wedding band mula sa aking kaliwang kamay at isinilit ito sa aking kanan. Ang maputlang marka na iniwan ay mukhang isang pilat na maglalaho sa paglipas ang panahon. Video, ito si Aling Nena. Paano ko po kayo matutulungan? Kailangan kong pahiwalayin ang isang joint account. Nakbago ang boses ni Aling Nena sa maingat na tono na ginagamit ang ngataw para sa masalan na sitwasyon. Tiyak na matutulungan ko po kayo diyan. Magkasama po ba ang dalawang account holder? Hindi po, ako lang. Pagkalipas ang 20 minuto, pumasok ako sa downtown branch. Si Aling Nena ay isang babae na nasa 10 na may mababait na mata at perpektong manicured nails. Hindi siya nakomento sa aking gusot na damit mula kahapon o sa katotohanan na pinahihiwalay ko ang aming mapananalapi bandang 9:00 AM sa isang Huwebes. Paano niyo po gustong hatiin ang pondo? Tanong niya. Ang kanyang madaliri ay nakaposisyon sa keyboard, eksakto sa gitna. Ayoko maging mapagiganti. Tumango siya at nagsimulang mag-type. Ang nga numero sa kanyang screen ay nakpaalala sa akin kung gaano kami nakatipid sa hindi paggastos ng pera sa anumang bagay na nakdudulot sa amin ang kagalakan. Walang bakasyon dahil laging abala si Alden. Walang concert dahil nakikita niya ang live music na magulo. Walang magandang hapunan sa labas dahil mas gusto niyang mag-network sa mga work event na hindi ako inimbitahan. Kakailanganin niyo po ang bagong tsaka. Bagong lahat, sabi ko. Bagong account, bagong cards, bagong lahat. Ngumiti siya pagkatapos, bahagya lang. Isang bagong simula. Ang pinakamalinis. Bandang 10:30 AM. Bumalik ako sa apartment na may bagong bank account. Pansamantalang tsaka na sa pangalan ko lang. At ang numerong ang telepono ni Kuya Jun, ang locksmith, na diskretong isinulat ni Aling Nena sa isang post-it note. Pamangkin ko siya, paliwanag niya. Marami na siyang natulungang kaibigan ko sa kanilang nga pagbabago. Dumating si Kuya Jun sa isang fan na may nakapintang bagong simula locksmith sa gilid. Na tila masyadong halata para maging totoo, ngunit naroon iyon, ginang mertsado. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko, marahil 30, na may tattoo sa braso at tool belt na mukhang seryoso. Ako po. Pinagmasdan niya ang kasalukuyang emgalok ng may profesional na interes. Problema sa boyfriend, problema sa asawa, magiging ex-asawa na. Nagsimula siyang kumuha ng kanyang nagamit. Mababago ka kung gaano karaming tawag ang natatanggap ko tuwing Huwebes. May kung anong meron ang nga Huwebes na nagpaparamdam sa mga tao na mas karapat-dapat sila. Habang nagtatrabaho siya, ikinuwento niya sa akin ang nga istorya. Ang babaeng nakpaliting kandado pagkatapos makita na aktibo pa rin ang dating profile ing kanyang asawa. Ang lalaki na nakadiskubre ing affair ing kanyang asawa sa pamamagitan ing kanilang shared Netflix account. Ang mag-asawang nakpalit ing kandado sa isa't isa sa parehong araw at kinailangan pang makita sa pasilyo para pagtawanan ito. Mukhang kalmado ka sa lahat nito, sabi niya, inilalagay ang ikatlong deadbolt. Nagtatrabaho ako sa cardiology. Kapag nahawakan mo na ang pusong isang tao sa iyong nga kamay, ang pagpapalit ng kandado ay hindi na mukhang ganun kadramatiko. Tama ka, sinubukan niya ang bagong susi, na-click ang bolt sa lugar ng may kasiyasiyang pagtatapos. Gusto mo ba ang lahating kopya? Lahating isa. Binigyan niya sa akin ang 4 na susi sa isang singsing. Ang malok na ito ay pick-proof, bump-proof at X-proof. Ngumiti siya, ang huli ay hindi isang industry term, pero dapat. Pagkatapos umalis ni Kuya Jun, tumayo ako sa gitna ng apartment na hawak ang aking mabagong susi,
Sinusuri kung ano ang kailangan pang gawin. Ang presensya ni Alden ay nasa lahat ndako at wala saan man ng sabay-sabay. Nandito ang kanyang magamit, ngunit kailan ba siya huling naging present? Nagsimula ako sa kanyang opisina. Na investment magazine na kanyang sinubscribe ngunit hindi binasa. Mag-award mula sa kanyang firm na lahat ay magkapareho. Ang standing desk na iginiit niyang bilhin at pagkatapos ay hindi ginamit, mas gustong magtrabaho mula sa kama o sa couch. Ang bawat item ay inilagay sa mga kahon na nakuha ko mula sa lokal na tindahan ng alak. Ang kanilang dating nilalaman ay mas tapat tungkol sa kanilang layunin kaysa sa anumang kay Alden. Pagkatapos ay ang kanyang marelo, 6 na piraso, bawat isa ay mas mahal kaysa sa huli, bawat isa ay marahil 2 beses lang sinuot. Ang Rolex na binigay sa kanya ang kanyang ama na aniya ay masyadong formal. Ang smartwatch na masyadong casual. Ang vintage Omega na binili niya upang ipagdiwang ang kanyang promotion, 1 beses lang sinuot para magyabang at pagkatapos ay inabandona. Sa silid-tulugan, nakasabit ang kanyang mga suit tulad mamahaling multo. Maayos kong itinupi ang bawat isa, ang paraan kung paano ka tinuturuan na pangasiwaan ang nagamit nga pasyente nang may pagalang sa kung ano sila, hindi sa kung ano ang ibig sabihin nga ito. Ang kanyang nga kurbata, may koordinadong kulay at halos hindi nahahawakan. Ang kanyang mga sapatos ay pinakintap at nakahanay tulad ng masundalo na hindi pa nakakita ang dikmaan. Ang banyo ang pinakamatagal. Ang kanyang skincare routine, na mas mahal pa sa aking buwan ng student loan payment. Mga boteing cologne na nakayos ayon sa season, bagaman laging pareho ang kanyang suot. Ang electric toothbrush na 3 beses niyang in-upgrade sa loob ng 2 taon. Laging naghahanap ang perpektong kalinisan para sa kanyang perpektong ngiti. Nakakita ako ang bagay na nakalimutan ko nang umiral. Ang anniversary card na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang taon, nasa sobre pa rin, hindi nabuksan. Isang larawan mula sa aming honeymoon na nakatago sa likod ang kanyang hair products. Ang relo na pinag-ipunan ko en ilang buwan para bilhin sa kanya para sa kanyang 30th birthday, nasa kahon pa rin na may gatak. Bandang 2:00 p.m, 11 kahon ang nakatambak sa tabi ng pinto. Isang cardboard na patunay sa isang kasal na natapos na matagal bago pa ang kagabi. Ako lang ang patuloy na sumusubok na buhayin ito. Nag-vibrate ang aking telepono. Ang extension ang doman. Ang boses ni Manong Edgar ay profesional na neutral, ngunit narinig ko ang tanong dun. Narito po si Ginoong Richards, mukhang hindi po gumagana ang kanyang key fob. Narinig ko si Alden sa background. Ang kanyang boses ay matalim sa pagkadismaya. Hindi gumagana. May mali sa sistema. Gumagana ng perpekto ang sistema. Manong Edgar, sabi ko. Binawi na ang kanyang akses. Nakaimpake na ang kanyang magamit sa tabi ng pinto. Maari niyo po bang tulungan siyang ikarga ang nga ito? Siyempre, Ginang Mercado. At Manong Edgar, mula ngayon, Miss Mercado na lang po ng permanente. Naiintindihan ko, Miss Mercado, maglalagay po akong tala sa sistema. Binaba ko ang telepono at tumayo doon, tinitingnan ang nga kahon sa tabi ng pinto. Sa intercom, narinig ko ang pagdating ng elevator, ang profesional na bulong ni Manong Edgar, at pagkatapos ay ang boses ni Alden na mataas at tumataas, agad na tumunok ang aking cellphone. Main Mendoza, ano ito? Ang kanyang boses ay basak sa speaker, nahati sa pagitan ng galit at isang bagay na halos tunok takot. Kumusta, Alden? Nagtungo ako sa kusina. Kailangan kong gawin ang isang bagay sa aking makamay. Nagsimula akong hugasan ang coffee mug mula kaninang umaga, ang French press na hindi niya kailanman natutunan gamitin. Ang nga kandado, ang nga kahon, nakakaroon ka ba ang nervous breakdown? Hindi, sabi ko. Pinupunasan ang muk ng may matinding pag-iingat. Nakakaroon akong revelation, may pagkakaiba. Ito ay baliw, lubusan kang hindi makatuwiran, dahil sa isang text message. Inilagay ko ang mug sa cabinet, inihanay ito ng perpekto sa iba. Hindi dahil sa isang text message, Alden, dahil sa isang tapat na text message. Pagkatapos ang maraming taon ang pagiging hindi tapat at lahat ang iba pa. Hindi ko nga alam kung ano ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, sa wakas ay sinabi mo sa akin ang totoo.
Nakahanap ka ing isang taong nakakaintindi sa iyo. Si Jasmine, tama, mula sa iyong firm. Katahimikan. Pagkatapos ay pagtatanggol, si Jasmine ay isang kasamahan. Nagtatrabaho kami sa mga proyekto ng magkasama. Nga proyekto. Tumawa ako, ngunit ito ay mapait. Iyan ba ang tawag natin ngayon? Wala pang nangyari. Wala pang nangyari, ngunit gusto mo sana. Ilang buwan mo nang gusto ito. Ang bawat pagbanggit ng kanyang nga magagaling na ideya, ang kanyang nga makabagong estratehiya, kung paano niya naintindihan ang iyong pananaw. Nakakaroon ka emosyonal na affair, Alden, kahit na hinawakan mo siya o hindi. Hindi iyan, pinapalabo mo ang nga bagay, nililinaw ko ang nga bagay. Sabi mo, nakahanap ka ang isang taong nakakaintindi sa iyo. Present tense nakahanap, hindi ba ka makahanap o maaring makahanap? Nakahanap ka na. Umiwas lang ako para makamit mo ang pag-unawang iyon nang wala ako sa gitna. Narinig ko siyang huminga ng malalim sa kabilang dulo. Sa background, kinakarga ni Manong Edgar ang nakahon sa elevator. Ang bawat mabigat na tunok ay isa pang pirasong aming kasal na inaalis. Kaya saan ako pupunta? Palit ang boses niya. Ang galit ay unti-unting nawawala. Kay Jasmine, sa iyong nga kapatid, sa corporate apartment na ginagamit mo para sa lahat ng nga client emergencies na iyon, hindi ko alam, Alden, ngunit hindi na iyan ang problema ko upang lutasin. Asawa kita, asawa mo ako. Ngayon, ako ang babaeng gumagalang sa iyong pangangailangan na maintindihan iba. Ibinaba niya ang telepono. 20 segundo pagkatapos, tumawag ulit siya. Kailangan nating pag-usapan ito ng personal. Hindi natin kailangan. Hindi mo maaring tapusin ang 10 taon sa. Tinapos mo na ito, Alden. Ako lang ang nag-asikaso mga logistics. Sa pagkakataong ito, nang ibinaba niya ang telepono, hindi siya agad tumawag ulit. Tumayo ako sa aking tahimik na kusina, binahang sikat nga araw sa hapon mula sa mga bintana na gusto niyang takpan blackout curtains. Ang kapayapaan ay tila hindi totoo, tulad ang katahimikan pagkatapos ang isang buhawi kapag tinitingnan mo kung kumpleto pa rin ang iyong nga bahagi ang katawan. Sa hating gabi, nag-vibrate ang aking telepono, hindi si Alden sa pagkakataong ito, isang hindi kilalang numero na may blocking text. Hi, Main Mendoza. Ito si Jasmine mula sa firm ni Alden. Gusto kong malaman mo na walang pisikal na nangyari sa pagitan namin kailanman. Nagkaroon kami ng malalalim na pag-usap tungkol sa trabaho at buhay, ngunit hindi ko tatawirin ang linyang iyon sa isang lalaking may asawa. Nagkaroon emosyonal na koneksyon, at marahil ay may ilang damdamin na nabuo na hindi dapat, ngunit sumusumpa ako na hindi namin ito pinagsamantalahan. Mahal na mahal ka ni Alden. Lagi ka niyang kinukwento. Ang ngalet nights na ito ay tungkol lang sa proyekto ng Morrison sa karamihan. Okay, kung minsan nag-usap kami tungkol sa ibang bagay, personal na bagay, ngunit normal iyon para sa mga kasamahan na makasamang nagtatrabaho. Sa tingin ko ay mali ang iyong pagkakaintindi sa aming professional chemistry. Maari tayong mag-usap ng babae sa babae, hindi ko kailanman ginusto na mangyari ito. Binasa ko ito ng 3 beses. Bawat pagbabasa ay nagpapakita ang higit pa. Ang walang pisikal na nangyari ay nangangahulugang pinag-isipan nila ito. Ang feelings developed ay nakumpirma ang alam ko na. Ang he talks about you all the time ay nakaraang panahunan at malamang ay mga reklamo. Ang professional chemistry ay isa lamang tawag para sa isang emosyonal na affair. Hindi ako sumagot. Kinabukasan, tumunok ang aking telepono bandang 7:30 AM. Ang nanay ni Alden, si Ginang Monteverde, tumatawag mula sa kanyang luxury condo sa Laguna. Main Mendoza, anak, ano itong kalokohan na naririnig ko? Magandang umaga, Ginang Monteverde. Tinawagan ako ni Alden sa hating gabi. Hysterical. Sabi niya, nilok mo raw siya. Pinahiwalay mo raw ang nga account. Hindi ganun gumagana ang kasal. Halos tumawa ako. Si Ginang Monteverde, nasa 3 asawa na, nagbibigay sa akin ang leksyon kung paano gumagana ang kasal. Nakahanap si Alden ng taong mas nakakaintindi sa kanya. Iginalang ko ang desisyong iyon. Nagsasabi ang nga lalaki nga kalokohan kapag sila ay stress. Hindi mo maaring seryosohin ang bawat salita. Kaya ko.
At ginagawa ko, masyado kang sumusuko pagkatapos ang lahat ang binuo ninyong dalawa. Ano ang binuo natin, Ginang Monteverde? Talaga. Isang buhay kung saan siya nagtatrabaho ang 8 oras at ako ay kumakain ang hapunan mag-isa. Kung saan mas marami siyang oras kasama si Jasmine mula sa kanyang opisina kaysa sa akin. Hindi iyan kasal. 2 taon lang iyan na may parehong address. Bahagyang nabasak ang kanyang boses, sino ang mag-alaga sa kanya? Siya ay 37 taong gulang at kumikita ang 800,000 sa isang taon. Sa tingin ko ay makakayanan niya, ngunit ang kanyang pag-aalala, ang kanyang, hindi na iyan ang responsibilidad ko. Binaba niya ang telepono sa akin, na tila isang tradisyon ing pamilya sa puntong ito. Pakalipas ang 2 oras, dumating si Julia Barreto na dala ang tinawag niyang emergency divorce kit, 2 bote ang alak, mamahaling sokolate, tissue, at ang kanyang tablet na puno ang apartment listings. Nakita niya ako sa isang hagdan na nakpipinta ang accent wall ang isang matingkat na kulay coral. Okay. Hindi ito ang inaasahan ko, sabi niya, inilapak ang kanyang magamit. Ano ang inaasahan mo? Umiyak, nagdadalam hati, isang therapeutic plate smashing session, ginawa ko na lahat ng pag-iyak ko ng paunti-unti sa nakaraang taon. Sa bawat pagkakataong pinili niya ang trabaho kaysa sa amin, sa bawat pagkakataong binanggit niya si Jasmine, sa bawat pagkakataong kumain ako ang hapunan mag-isa, naubusan na ako ang luha. Pinanot niya akong magpinta, ang aking gabra stroke ay matatak, tinatakpan ang begyo na iginiit ni Alden na nakapagpapakalma, alam mo. Sa wakas, sabi niya, hindi ko siya kailanman nagustuhan, halos sibagsak ko ang paintbrush. Ano? Napakayabang niya. Naalala mo ba sa iyong birthday dinner nang itama niya ang iyong pagbigkas ng alak o nang ipaliwanag niya sa iyo ang iyong sariling trabaho sa Christmas party? Nakakapagod siyang kasama. Lahat kami ay ganun ang iniisip, ngunit chichila napakakomichido mo sa pagipakanan nito. Nakatuon sa pagiging bulak, mas gusto ko pang sabihin na nakatuon sa iyong mga panata. May pagkakaiba ang pagsuko at ang pag-alam kung kailan titigil. At alam mo kung kailan titigil. Tinulungan niya akong tapusin ang pader, pareho kaming nadidilik ng mga coral drops na mukhang konfeti ing epagdiriwang. Binago ang kulay ang silit, ginawa itong mainit kung saan ito malamig, buhay kung saan ito sterile. Babalik siya, sabi ni Julia, nahuhugas ang pintura sa kanyang nga kamay. Palaging ganun ang nga lalaki tulad ni Alden. Kapag napagtanto ni Jasmine na available na siya, tatakbo siya. Kapag kailangan niyang gawin ang kanyang sariling labada at pagluluto at pamahalaan ang kanyang sariling emosyon, gagapang siya pabalik. Marahil, sabi ko, lumayo upang hangaan ang pader, ngunit hindi ako narito. Hindi sa paraang kailangan niya ako. Umalis si Julia Barreto ng hapong iyon pagkatapos akong tulungan na ayusin muli ang nakasangkapan. Lumikhang isang espasyo na sa wakas ay nararamdaman kong akin, hinahanggaan ko ang coral wall. Ngayon ay tuyo at matingkat nang tumunok ang doorbell bandang 8:30 p.m. Sa butas ang pinto, nakita ko ang kapatid ni Alden, si Ginoong Reyes, na mukhang mas gusto niyang nasa ibang lugar. Ginoong Reyes, sabi ko, binubuksan ang pinto, ngunit hindi umaalis sa daan. Hulaan ko, emergency intervention. Inayos niya ang kanyang messenger bag, ang parehong dala niya mula kolehiyo. Maari ba akong pumasok? Lumipat ako mula sa Cebu. Lumipat ka mula sa Cebu para kay Alden, hindi para sa akin. Main Mendoza, pakinggan mo lang ako. Labak sa aking mas mabuting paghuhusga, pinapasok ko siya. Huminto siya sa pagkakita ang coral wall, ang muling naayos na kasangkapan, ang kawalan ang gagamit ni Alden. Wow, ikaw na pala. Nawi ang kanyang sinasabi, at umupo siya ng maingat sa aking magabagong tropilo na parang baka sumabog. Kape, tanong ko, naktungo sa kusina. Pakiusap. Ginawa ko ito sa French press gamit ang masasayang dilaw na muk na inilagay ni Alden sa likod ng cabinet. Kinuha ni Ginoong Reyes ang kanyang laptop at halos matawa ako. Seryoso, gumawa ka ang PowerPoint. Pula ang kanyang ngatainga. Ako ay isang analis. Ganyan ako magproseso NM gabagi. Binuksan niya ang isang presentasyon na pinamagatang Financial and Emotional Implications of Divorce.
Ang unang slide ay nagpakita ang nga istatistika tungkol sa divorce rates. Ang pangalawa ay nahiwalaing share assets, pagdating sa ikalimang slide na sumasaklaw sa average na gastos ng divorce proceedings sa Pilipinas, nahihirapan na akong hindi ngumiti, dan, napakadetalyado nito, ngunit tinatawagan niya ako ng 2 AM. Bigla niyang sinabi, iniwan ang kanyang presentasyon. Gabi-gabi simula noong Huwebes, umiyak. Hindi umiyak si Alden. Hindi nang namatay ang tatay. Hindi nang nabigo ang kanyang unang startup, ngunit ngayon, humihikbi siya sa aking voicemail ng 2 solo AM. Tungkol sa tamang pagbigkas ng kurik, ang kanyang pinagdalamhati ay ang ideyang ako, hindi ang realidad ng ako, may pagkakaiba. Dahan-dahang isinara ni Ginoong Reyes ang kanyang laptop, mukhang ayos ka lang dito, ayos na ayos ako dito. Iyan ang ikinagagalit ng lahat, hindi ba? Na hindi ako bumabagsak ayon sa schedule. Humigop siya ang kape mula sa masayang na mukhang hindi komportable. Umuwi ang nanay bukas. Tumawag na ang nanay mo. Inasikaso ko na. Hindi, tumawag ang nanay mo sa akin nang hindi ka niya maabot. Lumubog ang aking tiyan. Siyempre, tumawag siya. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho na sinusubukang mag-focus sa met rounds nang hilahin ako ni Andrea sa tabi. May bisita ka sa lobby, diretso sana sa apartment ang nanay ko. Ibang tao ito. Bumaba ako at nakita si Jasmine na nakaupo sa isa sa mga upuan sa waiting room. Ang kanyang designer heels ay kinakabahan na kumakalansing sa linoleum. Mas maliit ang tingin niya rito. Hindi angkop sa gitna ng mga nag-aalalang pamilya at matinding ilaw ng ospital. Kailangan ko ang 5 minuto, sabi niya, tumayo nang makita niya ako, nagtatrabaho ako. Pakiusap, alam kong wala akong karapatang humingi, ngunit pakiusap, dinala ko siya sa cafeteria. Bumili akong kape na hindi ko gusto para lang may gawin ang aking makamay. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang pinahandaang pananalita ay nakikita sa paraan ng kanyang pagtuwid ng kanyang mabalikat. Hindi ako ang ganong klase ang babae, nagsimula siya. Anong klase iyon? Ang klase na sumisirang kasal. Wala kang sinira na hindi pa sira. Bahagyang nabasak ang kanyang komposyur. Walang pisikal na nangyari. Sinabi mo yan sa iyong text, ngunit may mega emosyonal na nangyari. Mga pakusap, isang koneksyon. Inikot niya ang kanyang ngasingsing, mga designer Benz na malamang ay mas mahal pa sa aking buwan ng sahot. Akala ko ay hindi siya masaya, tila siya ay nawawala. Nawawala siya sa kanyang sariling ego, ang kanyang pangangailangan na hangaan. Ikaw ang nagbigay niyan, hindi ko sinasatya. Jasmine, ano sa tingin mo ang mangyayari? Talaga? Na makakaroon kayo ang malalalim na emosyonal na pag-usap ng walang anumang kahihinatnan? Napatuloy lang akong abot sa background habang kayong dalawa ay nakukonect sa mga game-changing business strategies. Nangginig siya, malayo kami dahil lumalapit siya sa iyo. Sinabi ko sa kanya na ayusin ang kanyang kasal ng ilang beses bago o pagkatapos ang late night talk tungkol sa inyong shared vision. Bigla siyang tumayo. Gusto kong malaman mo na lilipat ako sa Singapore office. Tumatakas, nagsisimula muli tulad mo. Uminto siya sa entranse na cafeteria. Maari ba akong magtanong sa iyo? Tatanggapin mo ba siya ulit? Hindi. Kahit na magbago siya. Magbabago siya para sa maling dahilan, para maibalik ako, hindi para maging mas mahusay. May pagkakaiba. Umalis siya. Ang kanyang heels ay kumakalansing sa pasilyo na parang countdown. Tinapos ko ang aking kape na ayaw ko at bumalik sa aking pasyente. Mga taong ang puso ay talagang gustong mailigtas. Nang hapong iyon, tumunok ang aking telepono na may hindi kilalang numero. Miss Mercado, ito po si Dr. Santiago. Nagbook po ang inyong asawa emergency couples counseling session para bukas 2 p.m. Hindi na po kami mag-asawa Dr. Santiago. Tila po siya ay lubos na mapilit. Binanggit niya po na nakakaroon po kayong pansamantalang hindi pagkakasundo. Hindi po ito pansamantala. Maghihiwalay na po kami. Naintindihan ko po, bahagyang nabasak ang kanyang profesional na komposyur. Mari po ba akong making tapat? Tila po siya ay lubos na balisa ng tumawag. Marahil ay mas makikinabang po siya sa individual therapy. Iyan po ay isang napakagandang suhestiyon.
Dapat po ninyong sabihin sa kanya iyan. Gagawin ko po, Miss Mercado. Mukha po kayong lubos na sentrado. Nakakakuha ka ba ng suporta mula sa sinuman? O, sabi ko, mula sa aking sarili. Sa unang pagkakataong sa lubi ang maraming taong, kararating ko lang sa bahay nang uminto ang kotseng makingina sa labas. Pinanut ko mula sa bintana habang inilalabas niya ang dalawang tupperware na puno ng adobo at pakbet at isang tingin ng pahuhusga na nakikita ko mula sa apat na palapa. Pumasok siya gamit ang kanyang ekstrang susi, biglang huminto sa pagkakita ang choral wall. Main Mendoza, ano ang ginawa mo? Nagdire-decorate. Inilapak niya ang putahe at sinimulan ang kanyang inspeksyon. Itinuturo ang walang laman na espasyo. Nasaan ang kurik? Kinuha ni Ellen. Ang smart TV. Kinuha ni Alden. Ang sound system. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang aming joint bank statements mula sa nakaraang 3 taon. 87%, 87%. Aming shared purchases, ay binayaran ko. Siya ay nak-contribute ang 13%, 13%. Karamihan sa mga bagay na may panggalan niya o magpapabilip sa kanyang mga kasamahan. Pinakmasdan niya ang manumero, ang kanyang daliri ay sinusundan ang matransaksyon. Binayaran mo ang iyong sariling anniversary gifts. Kadalasan ay nakakalimutan niya, at pagkatapos ay binabayaran ko ang sarili ko kung minsan. Umupo siya ng mabigat sa aking muling naayos na sofa. Ang antipolo ay 40 minutong biyahe lang. Maari mo sana akong tawagan para sabihing ano, nasa wakas ay nanindigan ako para sa sarili ko. Na tumigil ako sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat, para sabihing kailangan mo ang iyong ina, ngunit hindi ko kailangan. Iyan ang tila hindi naintindihan ng lahat. Hindi ko kailangan pagliligtas o mga interbensyon o mga ulam. Kailangan ko ang tao na magtiwala na alam ko ang ginagawa ko. Tumingin siya sa paligid ng apartment, nakikita ito marahil sa unang pagkakataon bilang akin sa halip na sa amin. Maganda ang choral, inamin niya ng mahina. Nagdadala ito ang liwanag. Nanatili si nanay para sa hapunan, kaming dalawa ay kumain ang kanyang adobo sa isang komportableng katahimikan. Iniwan niya ang pangalawang putahe sa aking freezer, hinalikan ako sa nuna parang ako ay 12, at nagmaneho pabalik sa antipolo nang hindi sinusubukang ayusin ang anumang bagay. Nang gabing iyon, mas mahimbing ang aking tulog kaysa sa nakaraang buwan. 3 linggo ang lumipas sa isang mabilis na pagbabago ng mga shift sa trabaho at maliliit na kalayaan. Bumili ako mga kurtina na ayaw sana ni Alden. Nagsimula akong magbasa muli. Naalala ko kung paano ang tunog ng sarili kong tawa. Pagkatapos ay kinorner ako ni Andrea sa shift change na may tingin na iyon na nakukuha niya kapag mayroon siyang kismis na masyadong maganda para itago. Nakita ko ang iyong ex kagabi, sabi niya. Nagpapanggap na inaayos ang naayos ng chat. Oh, doon sa mapagpanggap na wine bar sa poblasyon, Makati na may isang brunette na mukhang mas gugustuhin pa ang root channel. Iyan si Jasmine. Nakasandal siya sinusubukang kausapin siya at siya ay nasa telepono lang. Hindi man tamtamingin ng umorder siya. Ang mata ni Andre ay kumislap sa katuwiran. Ang karma ay isang kahangahangang bagay. Hindi ba? Nahintay ako na dumating ang kasiyahan. Sa halip, naramdaman ko ang isang hindi inaasahang kirot ng kalungkutan. Hindi para sa amin, hindi para sa nawala namin, kundi para kay Alden, para sa lalaking labis na takot na maging ordinaryo kaya sinunok niya ang lahat ng totu sa paghahanap ng isang bagay na kumikinang mula sa malayo. Nakalulungkot lang, sabi ko ng simple. Nagulat si Andrea. Hindi ka masaya. Bakit naman ako sasaya na makita ang isang taong minsan kong minahal na miserable kahit na nararapat sa kanya? Nang hapong iyon, nagpasya akong ayusin ang hall closet ang huling hangganan ang presensya ni Alden. Sa likod may winter coats na hindi niya kailanman sinuot. Nakahanap ako ng isang kahon na nakalimutan ko ng umiral. Ang kanyang lumang journal mula nang una kaming makakilala. Ilang kurbata na hindi niya kailanman sinuot, at sa ilalim, isang leatherbound notebook na hindi ko nakilala. Hindi ko sana dapat binuksan, pero binuksan ko. Ang entry ay mula sa 5 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ang kanyang unang malaking promotion. Ang kanyang sulat kamay.
na kadalasan ay napakatumpak, ay balisa sa ilang bahagi. Nagliligtas ang buhay si Maine Mendoza ngayong araw. Literal na muling pinatibok ang puso gamit ang kanyang makamay. Nagbebenta akong eng software sa mga taong hindi kailangan. Paano ako makikipagkumpetensya doon? Isa pang entry. Hindi niya ako kailanman pinaparamdam na maliit, ngunit pakiramdam ko ay maliit ako sa tabi niya. Napakatatak niya, napakapanatak. Ano ang mangyayari kapag napagtanto niya na bumaba ang kanyang pinakasalan, at ang isa na nakpawala sa aking hininga? Mahal na mahal ko siya. Nakakatakot ako. Paano kung napagtanto niya na ordinaryo lang ako? Paano kung iwan niya ako? Marahil kung iwan ko siya muna, emosyonal. Hindi ito ganun kasakit kapag umalis siya. Umupo ako sa saig niya aparador, napapalibutan ang donasyon at resibo ang buwis, sa wakas ay naunawaan. Hindi naglaho ang pag-ibig ni Alden sa akin. Naglaho ang pag-ibig niya sa kanyang sarili, at sa halip na gawin ang trabaho, humanap siyang balidasyon mula sa isang taong hindi siya kilala ng sapat para makita ang katotohanan. Nakita ni Jasmine ang matagumpay na konsultan. Nakita ko ang lalaking nagkakaroon ng panic attacks bago ang mapresentasyon sa kliyente. Nakita ni Jasmine ang kumpiyansa. Nakita ko ang batang naghanap pa rin ang pagtanggap ng kanyang ina sa 37. Naintindihan niya ang kanyang pagpapanggap, naintindihan ko ang kanyang pundasyon, at iyan ang mas nakakatakot sa kanya kaysa sa mawala ako kailanman. Nag-vibrate ang aking telepono, isang hindi kilalang numero, ngunit ipinakita ang preview ang text ang pangalan ng isang law firm. Isang courier ang dumating pagkalipas ng isang oras na may Manila envelope na pakiramdam ay mas mabigat kaysa sa dapat. Sa loop ay ang nga papeles na diborsyo, lakda na ni Alden ang naroon. May kliang sulat mula sa kanyang abogado. Nais po ni Ginoong Richards na pabilisin ang proseso. Sumasang-ayon po siya sa lahat ng inyong termino. Lahat ng termino ko. Hindi pa nga ako nakfa-file ang termino. Inilatag ko ang mega papeles sa aking kitchen table, ang parehong mesa kung saan kami nakbahagi. Ang 10 taon ang morning coffees, ang kanyang lakda ay mukhang nanginginig. Hindi tulad ng kanyang karaniwang tumpak na sulat. Ibinigay niya sa akin ang lahat, ang apartment, ang ipon, kahit ang nga bagay na hindi ko hiniling. Pakiramdam ko ay nagbabasa ang suite denote na isinulat sa legalese. Nilakdaan ko ang aking pangalan gamit ang parehong matatak na kamay na ginagamit ko para sa mga death certificate sa trabaho. Isa pang pagtatapos na idinokumento, nasaksihan, inilagay. Mabilis na natuyo ang tinta, madilim na asul sa puting papel, opisyal at hindi na mababawi. 2 araw pagkatapos, nakita ko si Kenchan sa Pure Gold. Ang matalik na kaibigan ni Alden mula kolehiyo, siya ang bestman niya. Siya ang sumumpa na magiging mabuti ako para sa kanya. Bumibili siya, ang frozen pizzas at beer. Ang universal na listahan grocery ang isang lalaking naha-host ang kaibigang heartbroken. Maine Mendoza. Mukha siyang mas gugustuhin pang nasa ibang lugar. Kumusta, Ken? Tumayo kami doon sa pagitan ng frozen vegetables at ng ice cream. Hindi alam kung paano ito haharapin. Nakatira siya sa akin, sabi niya sa wakas, sa aking couch. Magaling iyan. Hindi siya dapat mag-isa. Tumawa si Ken, ngunit mapait. Iniwan siya ni Jasmine. Well, hindi iniwan dahil hindi naman sila magkasama. Pero sinabi niya kay Alden na kailangan niya ang espasyo para magproseso. Nakakatawa kung paano nangyayari iyon. Hindi ako nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Umiyak siya. Alam mo, patuloy ni Ken na parang kailangan lang niyang sabihin sa isang tao. Gabi-gabi tinitingnan ang inyong na wedding photos sa kanyang telepono. Patuloy siyang nagsasabi na sinira niya ang lahat para sa isang taong hindi niya naman ganun kagusto. Nagustuhan niya ang ideya, ngang siya at nagustuhan niya ang ideya, ng pagiging naintindihan ng hindi kailangan maging tunay na mahina. Inilipat ni Ken ang kanyang basket ng pagkain. Alam niyang huli na ang lahat, alam niyang hindi na niya ito kayang ayusin. Ngunit Maine Mendoza, hindi ko pa siya nakitang ganito. Parang nagising siya sa wakas at napagtanto niya kung ano ang mayroon siya. Minsan kailangan ang mga tao na mawala ang isang bagay upang maunawaan ang halaga nito. Malamig iyan. Hindi, sabi ko, pumipiling aking ice cream,
Ang masarap na class, ang sinasabi ni Alden na masyadong mahal. Iyan ang tapat, at ang pagiging tapat ang nawawala mula sa simula. Pinagmasdan ako ni Ken sandali. Ayos ka, masaya. Papunta na ako doon, hindi ka na niya guguluhin. Pinapangako ko sa kanya. Ngunit gusto niya akong sabihan kung sakaling makita-kita na siya ay humihingi ng tawad. Talaga, hindi humihingi ako ng tawad na umaasang kapalit, kundi humihingi lang ang tawad. Tumango ako, binayaran ang aking ice cream, at iniwan si Ken dun kasama ang kanyang frozen pizzas at ang bigat ng paghihinayang ang kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking balkonahe kasama ang masarap na ice cream at ang aking telepono. Kinuha ko ang aming nga wedding photos, ang nga nakatago ko sa isang folder ilang buwan na ang nakakaraan. Mukha kaming napakabata, napakapanatak. Umabot ang ngiti ni Alden sa kanyang nga mata sa parang hindi ko nakita sa loop ang maraming taon. Tinitingnan ko siya na parang siya ang naglagay ng buwan. Marahil ay minsan nang ganun bago siya natakot sa taas at nakpasya na bumaba. Binura ko ang folder, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kabaitan. Sa aming dalawa, may ilang bagay na kailangan manatiling nakabaon para makatubo ang nga bagong bagay. Ang walang laman na photo album ay nakatitik sa akin mula sa screen aking telepono kung saan nanirahan ang 10 taon ang alaala. Ngayon ay blankong espasyo na lang. Isinara ko ang app at inilagay sa tabi ang telepono. Tinapos ang aking ice cream habang kumikinang ang gailaw ang Maynila sa ibabatulad ang pangako na sa wakas ay handa na akong gawin sa aking sarili. 6 na buwan pagkatapos, nasa isa pang rooftop ako, may hawak na baso ang champagne. Ang parehong lungsot ay nakalatak sa ibaba ko, ngunit lahat ni iba ay nakbago. Iginiit ni na Julia at Andrea na ipagdiwang ang aking promotion bilang head ng CTU sa eksaktong lugar kung saan nakpropose si Alden 11 taon na ang nakakaraan, ang Skyview Lounge. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa sinuman sa amin. Para kay Mayen Mendoza, sabi ni Julia, na nagligtas sa kanyang sariling puso ng may parehong katumpakan na nagliligtas siya ang iba. Sa hindi na kailangan ng sinuman na intindihin tayo, dagdag ni Andrea, ang kanyang boses ay nabibigatan sa alaala ang sarili niyang diborsyo 3 taon na ang nakakaraan. Sa pagpili sa ating sarili, sabi ko, at nakbanggaan kami ngebaso habang lumulubok ang araw sa lungsot. Ang rooftop bar ay inayos na mula nang mag-propose si Alden. Bagong kasangkapan, bagong ilaw, maging bagong pangalan. Ngunit pareho pa rin ang tanawin, ang skyline ay humahati sa gitna. Ang nga gusali ay nagliliyap na parang nga hiyas. Naalala ko ang pagtayo sa mismong lugar na ito noong 23. Sinasabing o sa isang lalaking nanggako sa akin ang walang hanggan. Ngayon sa 34 sinasabi ko ang o sa aking sarili. Alam mo ang pinakamagandang bahagi, sabi ni Andrea pagkatapos ang kanyang pangalawang baso. Mukha kang 10 taon na mas bata. Hindi ako nagbibiro. Parang nawala sa iyo ang isang dekada ang pagod kasama ang nga papeles ang diborsyo. Hindi siya nagkamali. Nagbago ang aking mukha. Ang permanenteng kunot sa aking noo ay lumambot. Ang mahigpit na linya ang aking bibig ay lumuwak. Nagsimula akong magsuot muli ng lipstick. Isang matingkat na kulay coral na tumutugma sa aking accent wall. Sinabi rin sa akin ni Manong Edgar, sabi ko, inisip ang doorman na tumulong sa akin sa aking paglipat noong nakaraang linggo. Nakakita akong isang 1-bedroom apartment 6 na kanto mula sa ospital, mas maliit kaysa sa lugar na pinagsamahan namin ni Alden, ngunit binahang liwanag. Pininturahan ko ang isang pader ang sage green, at ang isa naman ay dusty rose. Puno ang halaman ang bawat bintana, nga snake plant, at isang malaking monstera na lumalaki na. Lahat ng kasangkakon ay akin, pinili para sa ginhawa sa halip na para sa pagpapakita. Tinulungan ako ni Manong Edgar na makarga ang nga kahon, ang kanyang profesional na pagiging maingat ay sa wakas ay nabasak nang makita niya kung gaano ako kaiba. Miss Mercado, patawarin po ninyo ako sa pagsasabi nito, ngunit kumikinang po kayo, sabi niya, inilapak ang isang kahon ng na libro. Pagkatapos, mas mahina ang kanyang boses. Pumupunta pa rin po si Ginoong Richards kung minsan. Nagpapak po sa kabilang kalye, at tinitingnan lang po ang lumang apartment. Hindi po yata niya alam na lumipat na kayo.
Hayaan mo siyang tumingin, sabi ko, inilalagay ang China ing aking lola sa mga bagong kabinet. Nagahanap siya ing isang taong hindi na umiral. 2 linggo pagkatapos lumipat sa bago kong lugar, sa araw na sana ay aming ika-11 anibersaryo, nag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Alden. Nakita ko ang preview, naintindihan ko na ngayon, ang hinahanap ko ay nag-screenshot ako nang hindi binabasa ang iba pa at ipinadala sa group chat kasama sina Julia at Andrea. Agad na sumagot si Julia na may laughing emojis. Sumulat si Andrea, Employee of the Month in Kamayan. In-archive ko ang mensahe nang hindi nababasa. May ilang salita na dumating ng huli na para maging mahalaga, tulad ng CPR sa isang pasyente na matagal nang nawala. Maari kang dumaan sa mga kilos, ngunit hindi mo maibabalik ang nawala na. Nang gabing iyon, nagtrabaho akong shift sa CCU na ngayon ay pinamamahalaan ko. Ang parehong fluorescent lights ay umugong sa itaas. Ang parehong vending machine ay nakatayo bilang bantay sa break room, ngunit lahat ay tila iba kapag ikaw ay bumubuo sa halip na tumatakas. Nag-update ako nga niya chart nang makita ko siya. Ang bagong graduate na nurse, si Jen Oineza, nakaupo mag-isa sa break room sa hating gabi, nakatingin sa kanyang telepono na may pamilyar na tingin ing isang taong nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Mahirap na gabi? Tanong ko, kumukuhang kape. Mabilis siyang napatalon, pinatay ang screen ang kanyang telepono. Oh, Dr. Mercado. Oh, mahirap kausap si Ginoong Garcia sa 302. Hindi iyan ang dahilan eng tingin mo. Tumawa siya, ngunit ito ay isang walang laman na tunok. Let na naman ang asawa ko. 3 beses na ngayong linggo. Normal lang daw iyon, pero ang iyong kutob ay nagsasabing iba. Napuno ang luha ang kanyang nga mata. Mabilis niyang ipinikit. Nakpaparanoid lang ako. Umupo ako sa tapat niya. Naalala ang aking sariling midnight vigil sa mismong silid na ito. Maari ba akong magsabi ing isang bagay? Ang gabi nang matapos ang aking kasal, nakatayo ako rito. Nakpadala sa akin ang aking ex-asawa eng text na nagsasabing nakahanap siya ing taong mas nakakaintindi sa kanya. Alam mo kung ano ang ginawa ko? Ano? Sinabi ko sa kanya na manatili sa kanya, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Lumaki ang nga mata ni Jane, tinapos mo lang iyon, ganun lang, madali lang ang pagtapos. Ang 10 taon pagpapanggap na nauna rito, iyon ang mahirap na bahagi. Ang pagtatrabaho ng late, ang lumalawak na agwat, ang pakiramdam na nababaliw ka dahil napapansin mo ang hindi napapansin ang iba. Iyan ang tunay na pumapatay sa iyo. Pero paano kung nagkakamali ako? Paano kung nagtatrabaho lang talaga siya? Sumandal ako, pinakmasdan ang kanyang pagod na mukha. Kung gayon, ang isang tapat na pag-usap ay hindi makakasakit. Ngunit sa aking karanasan, kapag napakalakas ang sigaw niyong kutob, kadalasan ay tama iyon. Ang tanong ay, gusto mo bang maglaan ang mga taon sa pagkalap ng ebidensya o gusto mo bang magtiwala sa iyong sarili? Sandali siyang nag-isip tungkol doon. Natakot ka ba nang tinapos mo? Sobrang natakot, ngunit alam mo kung ano ang mas nakakatakot sa akin. Ang pag-isip na gumugol ang isa pang 10 taon sa pahihintay, na makita ako ang isang tao habang ako ay naglalaho. Ang pag-unawa sa iyong sarili, Jen, ay mas mahalaga kaysa sa pagiging naintindihan ang ibang tao. At kung minsan kapag may nagsasabi sa iyo, literal o metaphorical, na huwag tumawag, ang pinakamagandang sagot ay simple lang. Okay, hindi ko gagawin. Dahan-dahang tumango si Jane, may nakbabago sa kanyang ekspresyon. Laging sinasabi ang nanay ko, hindi lahat ang pagtatapos ay pagkabigo. Tama ang nanay mo, ang ilang pagtatapos ay tagumpay na nakamaskara bilang pagkawala. Minsan, ang pinakadakilang pahihiganti ay ang pagpili lamang na umunlad. Tumayo ako, malamig ang kape ngunit mainit ang aking layunin. Anuman ang desisyon mo, tandaan mo na may pahintulot kang piliin ang iyong sarili. Hindi iyan makasarili. Kailangan iyan. Naglakad pabalik sa sahig, dumaan ako sa mga cardiac monitor. Bawat isa ay sumusubaybay sa ritmo ng isang puso. Ang ilan ay matatak, ang ilan ay nahihirapan. Lahat sila ay lumalaban upang magpatuloy, tulad natin.
Ang tanging pagkakaiba ay ang nga puso ng tao ay maaring pumili ng kanilang sariling ritmo kapag tumigil na sila sa pagpapahintulot sa iba na magtakdang takbo. Naisip ko si Alden, marahil ay gising sa kung saan, sa wakas ay naunawaan ang nawala sa kanya. Si Jasmine, natuklasan na ang pag-unawa sa ambisyon ng isang tao ay hindi katulad ng pagkakakilala sa kanyang kaluluwa. Si Manong Edgar, pinapanot ang isang lalaki na bumalik upang titigan ang nga walang laman na bintana. Ang aking ina, sa wakas ay nakikita ang kanyang anak na namumukatkat. Ngunit higit sa lahat ay naisip ko ang aking sarili. Ang babae na hindi bumaksak nang matapos ang kanyang kasal sa 13 salita, na lumakda sa mga papeles ang diborsyo gamit ang parehong matatak na kamay na nagliligtas ang buhay. Na pininturahan ang kanyang nga pader ang mga imposible na kulay at binili ang masarap na ice cream. At natutunan na ang pagiging mag-isa ay hindi malungkot kapag talagang gusto mo ang sarili mong kumpanya. Nakita ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana ang medication room. Ang coral lipstick ay perpekto pa rin pagkatapos ang isang 8 oras na shift, malinaw at nakatutok ang nga mata, ang anino ang iti na naging permanente sa nakaraang ilang buwan. Ito ay pakunlat, hindi grand gestures o dramatikong paghihiganti, kundi isang babae na sa wakas ay tumigil sa paghihintay na maintindihan siya en iba at nakpasya na intindihin ang sarili, at ang pag-unawang iyon ay mas mahalaga kaysa sa 53 missed calls, mas mahalaga kaysa sa midnight apologies, mas mahalaga kaysa sa 10 taon ang pagsisikap na maging lahat para sa isang tao habang unti-unting nawawala. Ang pinakadakilang paghihiganti na natutunan ko ay hindi ang pagpaparamdam sa kanila na magsisi. Ito ay ang pagpapagaling sa iyong sarili. Kung ang kwentong itong en pagtatanggol sa sarili ay nakpasaya sa iyo para kay Main Mendoza, pindutin ang like button ngayon.